Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon,
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kapitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inluhog namin sa iyong dakilang kamahalan, na katulad na iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao, at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo, sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ayon kay Propeta Malakiyas, may isang tagapagpahayag ang isusugo upang ihanda ang sambayanan para sa kanilang pagtatagpo sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kaniyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem, magiging kalugod-lugod sa kaniya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Tugon. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Tugon. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya.
Tugon. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Hinihintay ng mga Hodyo ang maluwalhating pagdating ng Panginoon na siyang huhusga sa lahat. Magsasakatawang tao si Jesus upang maging maawaing tagapamagitan natin sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito
at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kaniyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng nag-iintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nakakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang muli nating maipahayag ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din, binibigyan tayo ng pagkakataon upang maipahayag natin ang ating makahilingan at mga panalangin. Batid natin na ang ating Diyos ay makapangyarihang Diyos. Walang imposible para sa Kanya. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Kaya sa Kanya natin inalahad ang ating makahilingan at mga panalangin, at tayo ay umaasa at nananalig na sana ang ating makahilingan at mga panalangin ay ipagkaloob ng Diyos. Kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At tinatawag din natin ang kapistahang ito, ang kapistahan ng mahal na Berhen ng Candelaria. Our Lady of Candles.
Ang pagdadala kay Jesus sa Panginoon sa templo ay isang tradisyon ng mga Hudyo upang sundin ang kautusan ni Moises ng mga panganay na mga anak na lalaki ay para sa Panginoon. Kaya ito ay kanilang iniaalay. Ito ay tanda ng kanilang pag-aalaala sa pagliligtas, sa pagtubos noong panahon ni Moises. Di ba, during the time ni Moises, mayroong plague, mayroong mga, tawag noon, mayroong mga salot. Dumating yung iba't ibang 10 plagues po iyon. 10 iba-ibang mga salot. Dahil matigas ang puso ng mga Israelita. Kaya parang pinarurusahan sila ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya ipinadala ang iba't ibang uri ng mga salot. At isa sa mga salot ay ang mga panganay na mga anak na lalaki ay patayin. Nagpapadala ng anghel ng kamatayan upang patayin ang mga panganay na anak na lalaki. Nangyari nga ang salot na iyon, pinadala ang anghel ng kamatayan at maraming pinatay na mga panganay na anak na lalaki maliban doon sa mga bahay na ang pintuan ay nilagyan ng dugo ng karnero. Naalaala na ninyo. Di ba? Kumatay sila ng karnero at ang dugo ay inilagay sa pintuan ng bahay at pagdating ng anghel ng kamatayan, kapag mayroong dugo ng karnero ang pintuan ng bahay, dadaan lamang siya. Subalit kung wala, papatayin ang panganay na anak na lalaki. Kaya, inaalaala nila ang pagtubos. Mayroong pinatay para tubusin. Kaya sila ay nagpapasalamat. Mayroong mga pangyayari sa atin noon. Halimbawa, may namatay tayong hayop, no? Tapos, sabi natin, namatay yung hayop natin kasi tinubos niya yung ating mahal sa buhay na nagkasakit. Natandaan niyo yung mga tradisyon na iyon. No? Kapag mayroong namatay na hayop na wala namang sakit, bigla lang, tapos mayroong may sakit din na miyembro ng ating pamilya, unang namatay yung asong iyon, sabi natin, tinubos niya ang ating mahal sa buhay. Naalala ko tuloy yung isa naming pari, si Father Ad Van Hest. May sakit po siya. Tapos may alaga siyang malaking aso. Tapos walang sakit yung alagang aso. Biglang namatay. Ako mismo nakasabi tuloy, ay, tinubos niya si Father Ad. At di ba ganon din ang nangyayari sa ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay tubusin. At ang pag-aalay ng panganay na anak na lalaki para sa mga Hudyo ay pagpapahayag ng pasasalamat dahil sa pagtubos na iyon, dahil sa pagliligtas na iyon. Pag-aalay, kaya presentation of Jesus in the temple. Jesus is the present. Ano ang ibig sabihin ng present? Isa ding ibig sabihin ng present ay gift.
gift. Jesus is the gift. Jesus is the presentation of our salvation because of the love of the Father. Kaya mga minamahal na kapatid, ito'y paalaala sa atin na ang ating pag-aalay ay pagpapahayag ng ating pasasalamat. Bakit tayo nag-aalay? Dahil nais nating magpasalamat. Ang ating mga pag-aalay ay pagpapahayag na tayo ay nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Naalaala nyo noon sa mga probinsya, tradisyon din natin na mga Katoliko, hindi talaga papakaialaman ang isang prutas. Halimbawa, hindi pakialaman ng aking lolo itong papaya na may magandang bunga hanggat hindi naputas ang unang pinakamagandang bunga upang ialay. Di ba may mga tradisyon tayo na bago gapasin ang mga palay, mayroong pag-aalay muna. Bago natin tayo ang makinabang sa napakaganda at matamis na prutas, ang ating mga ninuno, ang ating mga lolo at lola ay nag-aalay muna. Bakit sila ay nag-aalay? Nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ibinigay na mga biyaya. Yan din yung balikhandog natin. Yung balikhandog po natin ay pagpapasalamat natin sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya kapag kinukuha na ang ating mga envelopes, mas maganda yung tayo ang nag-aalay ng ating balikhandog. Tayo yung nagbibigay ng balikhandog. Hindi yung kinukolekta sa atin. Huwag na nating intayin na kunin sa ating bahay o kolektahin sa ating tahanan ang ating balikhandog. Kundi tayo mismo sana ang mag-aalay ng ating balikhandog, parang panganay na anak na lalaki, upang ipahayag natin ang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa atin. Yang iba sa atin, iniintay pa natin na kunin sa ating tahanan. At kapag kumakatok pa ang ating mga leaders, nagagalit tayo. Huwag tayong magalit kasi ang ating balikhandog ay bahagi ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ipinagkaloob niya sa atin. At tayo mismo ang kusang mag-aalay o tayo mismo ang kusang maghahandog at magbibigay. Mga minamahal na kapatid, dinala ng mga magulang ni Jesus ang ating Panginoon sa templo. Ang templo ay bahay ng Panginoon. Isang sagradong lugar. Tayo ay pinaalalahanan tayo saan natin dinadala ang ating mga anak. ASM, Ayala Mall, saan inyong mga apo? Jollibee, saan ang ating mga anak? Kakaunti lang ang mga magulang na pagkatapos ng binyag, maliit na sanggol ay dinadala ang kanilang mga anak sa bahay ng Diyos, sa templo ng Panginoon. Kaya tayo ay pinaalalahanan na sana palagi nating dalhin ang ating mga anak sa templo ng Panginoon upang makikipagtagpo sila sa ating mapagmahal na Diyos. At tayo rin sana ay palagi ding pumunta sa templo
upang makikipagtagpo sa ating Panginoon. Yung palagi kong sinasabi, yung ating pagsisimba ay pakikipagtagpo natin sa Diyos. Ang ating pagsisimba ay special date natin sa umiibig sa atin. At walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit kailangan natin palaging mag-date? O kayong mga nag-asawa na, bakit kailangang mag-date? Upang palagi kayong magkita, palagi kayong mag-usap. At kapag palaging nag-uusap at nagkikita, anong mangyayari? Lumalalim ang relationship. At kapag lumalalim ang relationship, ano ang nangyayari? Unti-unting sinasabi at naririnig na mahal kita. Wala naman dito na sa unang pagkita nagsabi kagad, "Hoy, I love you, pakasal na tayo." Wala, di ba? Magkita muna kayo, magtagpo muna kayo, mag-usap muna kayo, magkikilanlan muna kayo, pakinggan mo muna ang kanyang problema. At habang patuloy kayong nakikipagtagpo, patuloy kayong nag-uusap, unti-unting lumalalim ang relationship, saka mo palang masabi at marinig, mahal na mahal kita. At lumalalim din ang pagmamahal habang patuloy tayong nakikipag-date. Yung problema lang, kapag kayo ay nakasal na, hindi na kayo nagdi-date. Kaya kuminsan hindi na lumalalim ng lumalalim pa ang relationship kasi hinihinto na ninyo ang pag-uusap, ang pagdi-date. Kailangan ituloy-tuloy yun upang lalo pang lumalim ang relationship at ang pagmamahalan. Ganun din ang ating relationship sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nagsisimba, kapag palagi tayong nagsisimba, palagi natin naririnig, mahal tayo ng Panginoon. Halos linggo-linggo, sinasabi ko na mahal tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ko, sinasabi ng Diyos na mahal niya tayo. At kapag nadama na natin ang pagmamahal ng Diyos, sinasabi din niya sa Kanya, Lord, mahal din kita. Kaya kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Lord, kaya nga ako ay maglilingkod dahil mahal na mahal mo ako. Kung hindi ka nagsisimba, hindi mo marinig yung mga bagay na iyon. Hindi lumalalim ang ating relationship sa Diyos. Kaya, napakahalaga na linggo-linggo ay maglaan tayo ng oras upang makipag-date sa Panginoon. Upang lalong lumalim ang ating relationship at palagi nating marinig na tayo ay Kanyang minamahal at ating maipahayag din sa Kanya na mahal din natin ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, bakit sinasabi natin na ang pagdadala ni Jesus sa templo ay kapistahan din ng mahal na Berhen ng Candelaria? Bakit kandila ang daladala natin? Bakit hindi baby Jesus? Sana baby Jesus yung daladala natin kanina. Kasi presentation of Jesus in the temple. Bakit kandila? Dahil tayo ay pinaalalahanan ng mahalagang papel ng mahal na Berhen sa pagtubos sa atin. Dahil siyang pinili ng Diyos na magiging ina ng totoong ilaw ng ating Panginoong Hesukristo. Siyang unang nagdala ng totoong ilaw. Saan niya dinala ang totoong ilaw? Sa kaniyang sinapupunan. Sa kaniyang sinapupunan. At walang ibang totoong ilaw kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya nga, kapag Easter Vigil, Sabado de Gloria, ano yung kinakanta ng pari habang madilim pa? Yung may malaking kandila na sinisindihan. Ano ang sinasabi ng pari? Si Kristo ang liwanag. Ibig sabihin, si Kristo ang totoong liwanag. At ang mahal na Berhen ang unang nagdala sa Kanya, sa Kaniyang sinapupunan. At pinaalalahanan din tayo sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na Berhen ng Candelaria, na ang kandilang ito ay ibinigay din sa atin. Ang Kristong ito ay ibinigay din sa atin kailan? Kailan ibinigay sa atin ang ilaw na ito? Nung tayo ay bininyagan. Pero marami sa atin ang hindi nakaalaala kasi nung tayo ay bininyagan, musmus pa tayo. At ang binibigyan ng kandila na may sindi ay ang mga magulang, ninong at ninang. At ano ang sinasabi ng pari habang ibinibigay ang kandila? Tanggapin ninyo si Kristo. Nakasindi yung kandila, ibinibigay sa ninong at ninang at sinasabi ng pari, tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Ibig sabihin, sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan ng ating pagtanggap ng sakramento ng binyag, na kung saan ay tinanggap natin ang liwanag ni Kristo. At sabi ng pari, na sana itong liwanag na ito ay manatiling magningas hanggang sa ating pagsalubong sa Panginoon. Kaya ang tanong ko ay, saan na yung makandila na ginamit ng pagbinyag ng inyong mga anak at apo? Yung iba, pagkatapos ng binyag kasi nagmamadali sa reception, kung saan-saan na lang inilagay. Isimbol yun ng tinanggap ng bininyagan. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Hindi lang kandila yan. Ang kandila na kanilang tinanggap sa binyag, that is Christ. That will remind them that they received Jesus. Kaya sana itinatago yan, tapos pag first communion niya, gagamitin yan uli sa kanyang first communion dahil tatanggapin niya uli si Kristo sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Tapos kung hindi pa yan naubos na kandila, gagamitin yan sa kanyang confirmation. Dahil siya ay i-confirm na siya ay anak ng Diyos. At bakit kailangan marami tayong kandila na pababasbasan during the celebration of Our Lady of Candles? Yung iba kanina, isa lang, tapos ganito pa kaliit. Tapos nag-awit pa tayo ng papuri sa Diyos, ubos na, wala na. Sabi ko, kailangan marami tayong kandila na pabasbasan. Kasi para sa aming mga Ilonggo, kasi sa araw na ito is fiesta ng Our Lady of Candles, fiesta ng Haro, no? Archdiocese of Haro, no? Kaya binabasbasan ang maraming kandila. Naalala ko noon, kapag mayroong makidlat na sunod-sunod na parang hindi natatapos, sabi ng lola namin, oy, sindihan ninyo doon sa altar ang kandila dahil hindi natatapos ang kidlat. Tapos ang mga salamin ay inyong takpan. Naalahala nyo? No? Pag may mga bagyo, na malalakas na bagyo, sinisindihan ang kandilang iyon. Kapag nagtitake ng mga board exam, sinisindihan ang kandilang iyon na magdamag simula sa pag-take ng kanyang exam hanggang matapos ang pag-take ng exam, nakasindi ang kandilang iyon.
Kasi simbolo iyon ng liwanag ni Kristo na magliwanag sa Kanya sa pagtanggap niya ng board exam. Kapag may mga desisyon na gagawin, sinisindihan po iyon. Kapag mayroong may sakit na miyembro ng pamilya at ipagdasal ang miyembro ng pamilya na may sakit, sinisindihan ang kandilang iyon. Dahil ang kandilang iyon ay simbolo ni Kristo. Kapag nagdiningas na ang kandila, naalaala natin na si Kristo ang kasama natin. Na kahit anong kidlat, na kahit anong lakas ng bagyo, kahit anong lakas ng lindol, kahit anong hirap ng exam, hindi tayo pababayaan ni Kristo na siya ang tunay at totoong liwanag. Kaya sa sunod na taon bitbit kayo ng maraming makandila at ating pabasbasan. At kapag tayo ay nananalangin, sindihan po natin ang makandilang iyon upang palagi nating maalaala na sa gitna na maraming mga pagsubok sa buhay, hindi tayo iniiwanan ng totoong liwanag ang ating Panginoon. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mapanalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pangalagaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad nawa sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang-tawang iyong anak upang gabayan kami. Inilog namin sa iyo ang aming makahilingan at tumihingi kami ng paggabay mo para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Isama po natin sa ating panalangin ang mga intentions, pasasalamat ni Annabel Maestri and family, Molianedo family, Loberis family, Geraldine Estrella, Melinda Guerrero, Malbaloza family, Astrera family, Daisy Abris, Arana family, Cynthia Bakurin and family,
Ignaco family, Baguio family, Gabriel family, Joel Marquez and family, Jonathan Marquez, Andrada family, Chavez family, Angelo family at Torreta family. At para naman sa kaarawan ni na Evelyn Paras, Jean Love Lim, Julian Rich Arana, Nelda Angelo, Bibay Tabernero, Billy Hernandez, Maria Violeta Pong, Sister Alin Filias, Josie Bautista, Edeline Kitoriano, Arlen Siladores at Jerome Gunita Ramos OFM. At para naman sa kagalingan ni na Debbie Ann Loberes, Hensel and Geraldine Estrella, Timothy Halen, Juancho Nicolay Alonzo, Rosemary Elcano Rodolfo, Edward Joseph Kitoriano, Mariel Raffles, Carmi Masilang, Fee Muhar, Adornado Toledo, Lina Ramos, Ina Vergara Salazar, at Herminia del Rosario. At para naman sa mga natatanging kahilingan ni na Melinda Guerrero, Marcelino Pascua and family, Jodel and Jess Pascua, Marilyn Pinaso, at Andrada family. At para naman sa mga kaluluwa ni na Romy Manalo, Pedro Lourdes, Lucas, Florentina, Boy, Nani, Ablet, Tinong, Hubino, Evelyn Alberto Sr., Clara Epipania Lutgarda, Oscar Sr., Elizabeth, Jimmy, first death anniversary ni John Paul Pocio, Feliciano, Nelson, Cecilia, Pedro, Paz, Marilyn, Abel Filominada, Arnold, Leticia, Socorro, Arsenio, Julian, Michelle Santiago Sr., Sotera, Prudencio Choderica, John Riel, Adrian Leonardo, Alfredo, Ronnie Mabini, Florencio Juan Sr., Candelario Punay, Amalia Nazaria, Leonardo Wenceslao, Benedicta Cleofas, Beatriz Sabina, Enrica Mercedes, Jennifer Petronilo, Marcelina, Telma, Forferio, Nilia, Bernardo Sr., Emmy, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Nilob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis sa Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ay nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siyang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kay isa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Let your servant
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa patanggap namin ang pakikinabang, naway mapasa aming lubusan na iyong kagandahang loob na kinamtang giyanap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam, na huwag mo nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesu Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, ministry of altar servers, ministry of ushers, greeters, and collectors, ministry of lectors and commentators, social communication ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. At paalala din po, ang lahat ay inaanyayahan sa February 9, 2025 sa kapistahan ng Berhen ng Lourdes. Magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon at susundan ng banal na misa sa ganap na ika-5 ng hapon sa Woodcraft Bayanihan. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Before po ang ating final blessing, ay ipakilala po natin ang ating seminarista. We would like to introduce our brother, an MSc brother. He is having his exposure here in our mission station. He will be leaving tomorrow after a 1-week exposure living in the community. No? So let's welcome Brother Chan Chang from Korea. May I call in to come here on the front so that people may see you. Please come. Member po siya ng BTS, mula po siya ng South Korea. Ito po si Brother Chan Chang, no?
he is having his exposure here in the mission station, no? At mayroon pang isa na pumunta kahapon from Brazil, no? Si Brother Eric, no? Pero ito siya ay si Brother Janjang from South Korea. Again, let's welcome him with a round of applause. Welcome, Brother Chan, here in the Chapel of Cluster Faith, no? This is what we call Tahanan ni Maria. Welcome. Yung magpa-autograph mamaya, punta kayo sa kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at upang tayo patuloy na makipagtagpo sa tunay na ilaw, si Kristo, ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!